Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump dun sa legal remedies. So sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. Di ba? Walang trial. At dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli. Di ba? So hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then dinidistinguish mo rin yon dun sa mga pulis at militar na may raid and then they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate, I'll go through this deeper later on. Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang Justice Secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang napatay o pumatay. I mean, you're making me out to be a monster, ma'am, na hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga famed fact checkers. Yan Rappler, yung mga investigative journalism. I-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable. Diba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. Diba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular. Di ba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge rather than pure human rights, tahimik lahat nung sinakay sa aeroplano at inilabas na lang. Hindi hinintay ang Supreme Court, hindi hinintay. Saan ka nakakita na i-arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, aalisin mo na, di ba? So, napakadelikado yan. Sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan 10 general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan to pag-isipan ng mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm pointing to the issue na tama ba na ang isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly sinakay sa aeroplano at inalis. Okay. Number 2, human rights. Ma'am, sabi mo nasaan ako? Okay. Ako po, taga-Taguig. Sa Taguig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, naging addict sa drugs, sa shabu, kaya ninakawan yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po, may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po, meron pong kung ano nangyari, and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as 3 million, as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yon. Tignan nyo lahat ng statements ko, never ko sinabing patayin ang addict. Kasi ang addict ay biktima, dapat sila ay gamutin, dapat sila ay bigyan ng oras, at kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Taguig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama, ma'am. Senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storya nyo, napatayin lahat ng addict, ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang storyang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila'y sales, whether sila'y nasa opisina, sila'y nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, lalo pag sweldo at sila'y nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit.
na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay bukod sa napakahirap kumuha ng passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makuha ng passport, at pagkatapos sa ilan mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait, sa Saudi po for example, dahil walang pondo po para doon sa legal assistance or napakahirap ilabas yung pondo, ano po nangyayari? Minsan nandun sa pulis, sa korte na magkakaroon po ng abogado. Inayos po natin yan dahil ang bawat OFW, tinatawag nating hero, pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid. Ginawa po ni President Duterte during my time as secretary, that was increased, kaya umabot ng, if i-total mo yung pondo, 1.3B. So let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights, di ba? So, I understand, hindi dapat may EJK. Magkakampi tayo doon. But you refuse to see that because sa mind mo, Duterte lang ang demonyo. So, yun nga ang problema, di ba? So, on one hand, you have a Philippines that is nearing a narco state where the streets are not safe, when all kinds of corruption, tanimbala, kung ano-ano nangyayari, and you did not want to deal with that. So, let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last 2 years ni President Arroyo? At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? Oh, tapos sabi mo kasi powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na kaya nyo. Eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon. Nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic, doon time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa noon. So then we go to fact checking, di ba? Marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patayan, etc. No? That's the language of the president. I never excuse that. I made known kapag closed doors and in some areas that's the language the criminals know, but I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang pulis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa di ba sa ICC, doon muna kayo sa sa country. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangangarap na kayo Mananalo presidente niyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap niyo. Pero hindi niyo matanggap that people choose 'di ba? I don't always agree with who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy 'di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. But kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang basbas o ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal di ba? You know in your heart, I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo, and nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me finish or conclude by saying this. There's so much confusion. We're here not to play politics or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future. The future of all Filipinos, not only of your beloved Liberal Party. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs
maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. And I think this will become an international incident because the other countries now will start looking at their own laws kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang. Chance sana ng immigration to, di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload nyo na ang dating Pangulo. Di ba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court, but at least, nabigyan nyo ng due process at nabigyan nyo po ng opportunity sa kanyang legal remedies.